Gusto mo bang mag-retire ng maginhawa at komportable? Pero maraming Pilipino ang nahihirapan sa kanilang pagtanda dahil sa mga financial mistakes na ginagawa nila ngayon. Kaya sa video na to, malalaman mo ang 7 retirement mistakes na dapat mong iwasan ngayon mismo. Watch until the end, lalo na kung malapit ka nang mag-retire o kahit nasa 20s, 30s o 40s ka pa ngayon at nagsisimula ng maghanda para sa iyong future. Ito ang unang pagkakamali na dapat iwasan. Umaasa lang sa SSS o pension. Alam mo ba na ayon mismo sa Senior Communication Analyst ng SSS, ng average na pension na nakuha ng mga Pinoy ay 5,000 pesos kada buwan. Kung ikaw ay magre-retire ngayon, sasapat bang 5,000 pesos para sa pagkain, gamot, kuryente, tubig at iba mo pang gastusin? At isipin mo pa to, pagkalipas ng 20 o 30 years from now, pareho pa rin kaya ang mabibili ng 5,000 pesos mo kung patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa inflation? Alam kong hindi naman pare-pareho ang pensyon ng lahat. May mas mataas, may mas mababa, pero ang realidad, marami sa atin na nagsimula sa mababang sahod at hindi rin nakapaghulog ng maximum contribution sa buong panahon ng pagtatrabaho. Kaya malaking pagkakamali kung isipin mong SSS o pension lang ang sasalo sa'yo pagdating ng retirement. Mas maganda kung habang bata ka pa, unti-unti ka nang bumubuo ng sarili mong retirement fund at iba pang sources of income. Pwedeng mula sa investments, rental property, negosyo, o passive income gaya ng dividends mula sa ilang stocks at REITs. Number 2, ang dami mo pang utang. Isa rin ito sa pinakamalaking retirement mistakes. Isipin mo, retired ka na, pero ang dami mo pa rin iniisip na bayarin. Posibleng may housing loan ka pa, car loan, credit card, o iba pang utang na kailangan mong hulugan buwan-buwan. Mas masakit pa rito, may mga tao na napipilitang gamitin ang sarili nilang retirement fund para lang mabayaran ang kanilang mga utang. Kaya imbis na ma-enjoy nila ang retirement, nauubos agad ang perang matagal nilang pinag-ipunan. Ang goal mo dapat pagdating ng retirement ay mas kaunti ito o mas maganda talaga na debt-free ka na. Sa ganitong paraan, mas marami kang perang magagamit para sa iyong daily needs, sa mga gusto mong gawin, at para rin sa health mo. At speaking of health, number 3, hindi ka naghahanda para sa healthcare costs. Isa ito sa mga pinakamalaking gastos na maaaring harapin mo pagdating ng retirement. Habang tumatanda tayo, mas tumataas ang posibilidad na magkaroon ng maintenance na gamot, regular na check-up, at iba pang medical expenses. Kapag hindi ka naghanda para dito, posible na ang malaking bahagi ng retirement fund mo ay mapunta lang sa pagpapagamot. Kaya mahalagang maglaan ng budget para sa healthcare habang nagpaplano ka pa lang ng retirement. Pero higit sa lahat, kahit anumang edad mo ngayon, ang the best investment na gagawin mo ay sa iyong health. Kaya dapat magkaroon ka ng regular na physical activity. Kahit simpleng paglalakad lang, kahit 5,000 steps daily, pag-gym, pag-zumba, o anumang exercise na kaya mong gawin. Kumain ng masustansyang pagkain. Iwasan mga bisyong nakakasama sa kalusugan at siguraduhin sapat ang tulog at pahinga. Dahil sa retirement, hindi lang pera ang dapat mong alagaan. Mas dapat alagaan mo rin ang iyong kalusugan. Number 4, lagi mong dinidelay ang pag-iipon at pag-i-invest. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pinoy. Maraming nagsasabi na mag-iipon na lang ako kapag mas malaki ng sweldo ko. O kaya naman, mag-i-invest na lang ako kapag malapit na akong mag-retire. Pero habang ipinagpapaliban mo ito, nawawala rin ng panahon na sana'y nagpapalago na ng pera mo ngayon. Habang bata ka pa, malakas ka pa, at kumikita pa, ugaliin mong unahin ang pag-iipon bago gumasto sa mga luho at bisyo mo. Dapat magkaroon ka ng sapat na savings at emergency fund na ideally sa retirement dapat at least 1 year worth of your expenses para hindi mo kailangan mangutang kapag may biglaang emergency. Tapos wag mo ring hayaang nakatambak lang ang sobra mong pera sa alkansya o sa bangko na halos walang kinikita taon-taon. Humanap ng investment na akma sa iyong risk tolerance at long-term goals para unti-unti itong lumago sa paglipas ng panahon. Kung bata ka pa tulad ng nasa 20s o 30s, mas mahaba pang panahon mo para makabawi sa mga market fluctuations at pagkalugi.
Kaya may mga taong mas komportable sa mas growth-oriented investments tulad ng stocks, global funds, o maging maliit na portion sa crypto space. Basta ang importante na iintindihan mo ang mga risk nito. Habang papalapit ka naman sa retirement, mas mahalagang unti-unting protektahan ang naipon mong kapital. Kaya mas maraming investors ang lumilipat sa mas conservative investments tulad ng Pag-ibig MP2, bonds, time deposits, digital banks at iba pang mas stable na assets. Kung mayroon ka ng stock portfolio, mari mo ring pagtuunan ang mga dividend-paying stocks o REITs para magkaroon ng regular na passive income. May mga investments accounts din tulad ng Pera account na meron nito sa Dragonfy na nagbibigay ng tax benefits na maaaring makatulong sa iyong retirement at posibleng supplement sa SSS pension. Ang mahalaga ay huwag mong hintayin ang perfect timing bago magsimula. Dahil sa pag-iipon at pag-iinvest, oras ang isa sa pinakamalaking kakampi mo. Habang mas maaga kang nagsisimula, mas mahaba ang panahon na pwedeng mag-compound ang growth ng pera at investments mo over time. Number 5, bahala na si Batman mindset. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali pagdating sa retirement planning. May mga tao ang iniisip lang ay ang kasalukuyan. Kapag may sweldo, ubos agad sa luho, sa mga gala, sa bisyo, o sa kung ano-anong gastos. Tapos sasabihin na lang, bahala na. Hindi man lang sumagi sa isip ang hinaharap at puro na lang pag-enjoy. Wala namang masama sa pag-enjoy sa perang pinaghirapan mo. Pero kung bawat sweldo ay ubos lahat yan at wala kang naitatabi para sa kinabukasan mo, darating ang panahon na baka wala ka nang maasahan kapag hindi mo na kayang magtrabaho dahil matanda ka na or may sakit. Tandaan mo, darating ang retirement kahit paghandaan mo man o hindi. Kaya habang may kakayahan ka pang kumita, ugaliin mo magtabi ng pera at magplano para sa future mo. Dahil sa huli, ikaw pa rin ang may pinakamalaking responsibilidad para sa iyong retirement. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Number 6, nag-i-invest sa hindi mo naiintindihan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nauubos ang ipon ng ilang taong malapit ng mag-retire. May mga nabibiktima ng mga investment na nangangako ng napakataas na kita sa napakaikling panahon. Pero tandaan mo, kapag too good to be true, mag-ingat ka na, baka scam yan. Habang papalapit ka na sa retirement, mas mahalagang protektahan ng perang matagal mong pinag-ipunan kaysa habulin ang sobrang taas na returns. Kaya huwag ka mag-invest dahil lang sa sinabi ng kaibigan mo, inalok ka ng isang ahente, o may nakita kang trending na investment or business kuno sa social media. Mag-invest ka lang sa mga bagay na naiintindihan mo at akma sa iyong risk tolerance. Kung mas komportable ka sa mga conservative na investments o paglalagyan ng pera, marami namang pagpipilian tulad ng MP2, bonds, time deposits, at mga digital banks gaya ng Maribank, BPI Todo Savings, Maya, at iba pa. Dahil kapag malapit ka nang mag-retire at doon ka pa nalugi o na-scam ng malaking halaga, mas mahirap nang mabawi ang perang matagal mong pinag-ipunan para sa iyong retirement. Number 7, ginagawang retirement plan ang mga anak. Mahal natin ang ating mga magulang at natural lang na gusto nating tumulong sa kanila kapag kaya na natin. Pero bilang isang adult, responsibilidad mo pa rin na paghandaan ang sarili mong retirement hanggat malakas ka pa at may pagkakataon ka pang kumita. Hindi mo kasi alam kung ano rin ang magiging sitwasyon ng mga anak mo pagdating ng panahon. Maring may sarili na silang pamilya, bahay na binabayaran, mga anak na pinag-aaral at iba pang responsibilidad. Kung tutulong sila sa'yo, malaking biyaya na yun. Pero hindi dapat ito ang maging pangunahing retirement plan mo. Mas maganda pa rin na paghandaan mo ang sarili mong retirement habang kumikita ka pa para pagdating ng panahon, hindi ka mapipilitang umasa sa iba para sa pang-araw-araw mong gastusin. Ang pagtulong ng mga anak ay dapat manggaling sa pagmamahal, hindi sa obligasyon o utang na loob. Ito ang ilan sa mga retirement mistakes na madalas kong nakikitang ginagawa ng maraming Pinoy. Sana habang may oras, may lakas at may pagkakataon ka pang kumita, simulan mo ng paghandaan ang retirement na gusto mong maranasan balang araw. Matutong mag-ipon, paluguin ng iyong pera, dagdagan ng iyong income, at bigyan ng panahon ang investments mo na mag-compound. At kung feeling mo naman na late ka na magsimula, huwag kang mawala ng pag-asa. Mas mabuti nang magsimulang maghanda para sa retirement ngayon kaysa wala kang gawin at all.
At kung gusto mong subukan ng mga digital banks o DragonFi na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Option na lang to kung trip mo. Now kung gusto mong malaman kung paano mag-invest sa REITs for dividend income, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.